Attorney Lorna, alam ko yung mga binabanggit mo dati na sa batas, kailangan inaalagaan din ng anak ang mga magulang, di ba? Parang may ganon na kailangan kapag kapamilya mo, alagaan mo. So, sa pagkakataong ito, talaga bang responsibilidad niya yung alaga na inaasahan ni Nanay Susan? Sa situation natin, kasi yung batas naman, ang batas naman hindi talaga rigid, no? Tinitingnan ang mga circumstances. Yung obligation to support yung parents, parents support the children, children support the parents, hindi nangyari, hindi naging mutual. Si nanay, inabandon, 6 na anak. Dapat wala siyang sense of entitlement. Huwag niyang isipin na dapat alagaan siya. Hindi niya inalagaan yung mga anak niya. As a matter of fact, kung alam ng DSW yan, nawalan ka ng anak. Kasi inabandon mo. Hindi ka talaga naging nanay or naging ina, sabi nga. Iba yung nanay nga sa ina, no? Sa mga anak mo. So wag kang mag-expect ng support. At saka sa 76 years old, hindi pwedeng 76 na ako, hindi pwede yung kawawa mentality. Kami ni Dr. Love, 70s na kami, nandito pa kami. Kaya lang, ang blessing namin, inalagaan namin ang mga anak namin. Ngayon, kami naman ang inaalagaan nila. Hindi problema yung dito sa face-to-face. Huwag kang mag-isip na susuportahan ka because hindi pa rin siya well off, no? Support is dependent on the means, kung ano yung kakayahan ng giver and the needs. Akala namin sa briefing, akala namin kailangan ng oxygen tank every day, no? Kasi yun ang sinabi. Wala pala sa medical report. So, kayang-kaya mo pa. Marami pang available na trabaho para sa isang 76 years old. Lalong-lalo na, maraming senior citizens benefits ngayon sa batas. Employable ang mga senior citizens sa batas. Ayan, pwede pala yun, Dr. Love, ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa hinanakit? Hinanakit na matagal na. Paano ka makakalimot? Hinanakit ng isang anak sa magulang siguro. Pwede, oo. Pwede nating i-apply yan. Pero pag tinanong natin ang Biblia, yung hinanakit na yan, aalisin yan sa atin. Papaliwanag ko yan maya-maya. In the meantime, gusto ko lang i-focus, hindi porke magulang kami, lahat ng desisyon namin sa buhay ay tama. Nagkakamali din kami. At sa amin ng mga matatanda na, kaiba yung umaamin sa pagkakamali at nagbabago ng buhay ng pananaw. Iinog lang ako kay Onat at saka kay Susan. Aling Susan, tanggapin natin ang katotohanan. Whether you like it or not, naging nanay ka kay Onat at sa mga anak mo, pero hindi ka naging mabuting ina. Kasi inabandona mo ang mga anak mo. At hindi maliit na bagay yan para talikuran mo ang mga anak mo. Okay? Dahil nag-asawa ka. Ang mga anak ay hindi insurance na porke matanda na tayo, iaasa natin sa kanila. Kagaya ng sinabi po ni Attorney, 74 na kami, pero naghahanap buhay pa. Kailangan kasi. Hindi kami dapat maging burden sa mga anak namin. Knowing that, Susan, hindi ka na kinakailangang maging demanding. Kung maipakikita mo sa anak mo yung kababaang loob mo bilang magulang, paglilingkuran ka talaga ng may pag-ibig. Kasi huwag mong hanapin ang bunga sa anak mo. Kasi wala kang itinanim. Kaya hindi magbubunga ang puno. Walang puno na magbubunga. Tama lang ang nararamdaman ni Onat na may sama ng loob sa nanay dahil tinalikuran sila. Sino nga sa inyo hindi sasama ang loob? Tinalikuran sila. Kailangan kumayod. Hindi sila napag-aral. Kung napag-aral yan, baka executive yan sa Makati. Pwede tayong sumandal sa kanya. Ngayon, sangkahig santuka pa rin si Onat. Onat, ito lang ang sa akin.
ipinagbibilin sa Efeso, kahit sa 10 utos ng Diyos, ang kaisa-isang utos na may gantimpala. Igalang mo ang iyong magulang, ang iyong ina at ama. When we say igalang, kasama ang paglilingkod. Okay? Anumang sama ang ginawa ng nanay mo sa iyo, limutin mo na alang-alang sa Diyos, paglingkuran mo siya at huwag mong balikan ang pagkukulang niya. Dahil may panahon pa na pagyamanin niyo ang pagsasama ninyo habang may buhay pa siya. Huwag mo lang abusuhin, Nanay Susan, kasi wala kang itinanim, kaya wala kang bungang aanihin. Ate Corinne. Okay, thank you very much. Brother June, Doc Camille, sino ang tunay na nasasaktan? Yung nanay o yung anak? Actually, yung anak Kung Oo. napapansin nyo dito, talagang masakit dahil sana at Aling Susan, nung ikaw ay bumalik, nag-usap kayo, humingi kayo ng tawad sa isa't isa. Dahil kasi yung pagpapakita na ikaw ay nagpakumbaba, tapos na humingi ng tawad at nagsisisi sa mga pangyayaring yun, siguro nagiging magaang sa lahat ng mga anak mo. Napakahirap po talaga yung sinasabi natin na pag ikaw magulang, ayaw mong sasabihin na ikaw may kasalanan Di ba palaging sinasabi mo, ako yung nanay mo, kaya ako yung tama. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon, tama ang magulang. Kumisan po, pagdating nga sa ganyan sa mga tinatawag nating mga mental health issues, palaging sinasabi, sana ma-acknowledge o malaman nung nanay at tatay ko kung ano talaga yung nararamdaman ko. Kasi para maintindihan nila kung bakit masakit ang loob ko. So pag sa ganito pong pagkakataon, kung kayo ay nag-uusap na maayos, kung kayo mismo ang humihingi ng tawad, hindi naman po natin sinasabi na kailangan lumuhod kayo dyan. Pero yung pinapakita nyo na nagsisisi kayo sa mga nakaraan at tapusin na yan, malaking bagay po yun para kay Onat din na maging maayos po ang inyong pagsasama habang kayo nabubuhay. Yun lang po.